Magandang gabi. Gabi kasi dito sa amin. Kumusta po? Shout out po sa ating lahat. Magandang araw po sa mga nanonood ngayon. Oras sa Pilipinas ay araw. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa ating mga subscriber na bagong pasok, lagi ko po kayong i-welcome po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Sa mga datihan ko po mga subscriber na nandyan ho lagi na huwag paglubad, hindi kumukupas, laging sumusuporta, at maraming salamat po. Ingat po tayong lahat sa inyong mga sa pagtiwala niyo sa akin. Maraming salamat ha. Shout out muna tayo sa mga may ibang ko nito na hindi ko masyadong noon pa yata nanood, kaya lang ngayon na sila ngayon na to sila nag-comment. Ito kay Mama Jocelyn Villaprudente sa Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia. Kay Ma'am Merlin Sagario, ingat po kayo dyan, Ma'am. Kay Ma'am Ami Cabrera of Saudi Arabia. Uy, Saudi Arabia din. Baka magkakilala kayo nito, Ma'am. Kay Ma'am Veronica Peralta. At saka kay Ma'am Lina Maladel. Ingat po kayo sa inyong kinaroroon ngayon. So ito yung gawan ko ng reaction itong si Bersamin. Nagsalita na si Bersamin. Nagpapa-interview na. At ang sabi ni Claire Castro, di ba, nag-resign ito si Pangandaman at saka si E.S. Bersamin dahil sa delikadesa, pero hindi pala. Siya nag-resign, si Bersamin. Tinanggal. At ang masaklap pa noon ay sinabihan lang siya na hindi ka na executive secretary. Ganon ang ginawa ni Bongbong Marcos sa kanya. Ito yung balita na nagpa-interview na siya. Hindi lang dito sa GMA ito na mapanood ninyong balita na to. Pati sa ibang network, nagpapa-interview na siya. Nilinaw niya na hindi siya nag-resign. Eto. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly. Ito ang anunsyo ng Malacanang noong Lunes. Pero sa panayam ngayon, pinabulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto. Wala akong resignation na pinahil kasi sinabi niya lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi, pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Kwento ni Bersamin, isang malapit daw niyang kaibigan na hindi na niya pinangalanan ang tumawag daw sa kanya. Somebody called me up to tell me na I am to leave as executive secretary, exit na ako. Walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the president. Sinabi ko, I bow to the prerogative of the president. Dagdag pa ng dating executive secretary, Ang akin lang is when they make an announcement about my personal, did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Itinanggi rin ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Adrian Bersamin. Sa video na inilabas ni dating kongresistang Zaldico, idinawit niya sa 100 million peso budget insertions at kickbacks ang apo ni Bersamin na si PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ipinagtanggol siya ng kanyang lolo. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi tugma sa nakakataas sa kanya. If Senator Lacson has the evidence, when we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Saldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge, abogado ako, naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito,
yung mga paratang na ganito should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating Executive Secretary Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, aniya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya sa korte. Pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo, bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Dahil ang social media napakabilis na makasira. Malinaw na si Bersamin masama ang kanyang medyo may pagkasama ang loob. Kahit pa sabihin natin na sabi niya abogado daw siya, dati siyang nasa Supreme Court, pero masama ang pakiramdam nito. Wala ba namang pasintabi na pwede bang mag-resign muna kayo? Kasi nung nakaraan lang naman to, di ba may mga courtesy resignation ang lahat ng mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos. Kasama to sila, lahat. At kinuha ulit siya. Ni-retain pa rin. Kagaya nito. Lahat naman yan, ni-retain lahat yan eh. Itong pumalit sa kanya, itong si Recto. Retain din yan. Lahat sila noon nag-courtesy resignation. Utos ng Pangulo. Saan ba yun? Yung panahon sa flood control din, yung anong nag-usuna siya. So yun na, nagpatawag siya si Bongbong Marcos ng courtesy resignation. Masaklap to ha. Na masakit para sa akin pag ako executive secretary nito. Masakit to. Kasi nga, ginawa ni Bongbong Marcos sa kanya, harap-harapan. Noong Lunes pa lang daw sila nagkausap dito pero walang sinabi. Sa kabilang respeto, Bongbong Marcos, dito sa executive secretary mo na may edad ho ito sa'yo. At kung titingnan natin to, dating Chief Justice, ano mo pa to, sa norte din ito. Hindi ito nirespeto. At isa na, isip ko rin si A.S. Bersamin, gawain kasi rin nito hindi rumispeto. Yung lahat, kung naalala niyo, kung tingnan ninyo, yung lahat na mga tao na umapi kay VP Sara, ang kanilang, VP Sara, o isa na rin yan, at kay dating Pangulong Duterte, bumalik na sa kanila ngayon eh. Nandyan na, ang hindi pa lang tinamaan ngayon itong dalawang Rimulya. At saka itong si Gibo Teodoro. At sino pa? Itong si Anyo. Kasama to sila eh. Nung nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. At masama ang loob dito ni Bersamin kay Ping Lacson. Gawa nitong kanyang apo sa pamangkin ay dinawit daw ni Ping Lacson. Kaya ito siya, hindi ho ito siya, di ba sabi niya na willing ba siyang pagpa-imbestiga? Ayaw niya magpa-imbestiga sa Senado. Inamin niya yun, ayaw magpa-imbestiga sa Senado, masama din ang loob niya sa kay Ping Lacson. Kahit pa sabihin mo na nagpakatatag itong si A.S. Bersamin ngayon, masama pa rin ang loob niya dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Masama ang loob nito. Nagsalita na ha. Si Pangandaman, abangan natin to. At itong apo sa pamangkin ni Bersamin, itong Adrian Bersamin. Kasi ito yung binubuljak ni Ping Lacson eh. At ang masaklap pa nito, ito si A.S. Bersamin at saka si ito si Bongbong Marcos, nagkausap pa sila noong Lunes ng gabi. At walang sinabi na mayroong mangyayari sa kanyang pagkasibak. Tama nga yung nag-comment nito na hindi yan nag-resign. Tinanggal ho yan. Ang nag-comment nito ay itong si Jayan Molina. Jayan Molina ba to?
Tama ang ano nyo, sir. Tama yung pagkakomento ninyo. Ang galing ninyo. Sa akin, hindi ko na ano yun. Hindi ko yun na napasok sa utak ko yun. Tinanggal yan. Akala ko talaga resign kasi nga itong si Bersamin ay may lumutang na to noong nakarang linggo lang na balak mag-resign. Pero pala hindi yun. Balak na tanggalin. Sa Paul si Castro nito for delicadeza, ang sabi nga ni ang ganda pakinggan for delicadeza, pero hindi ako hindi ako nag-resign. Tinanggal siya. Ito yung video na nagkasama pa sila ni Bongbong Marcos noong Lunes ng gabi daw. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap, pero again, hindi rin niya idinitali kung ano yung kanilang napag-usapan. O di ba? Nakakabanas, no? Nagkasama pa tayo noong Lunes ng gabi, tapos kahapon tinanggal na siya kahapon Martes. Ganito ang ugali ni Bongbong Marcos. Di ba nga, sabi ko, hindi nga talaga to si Bongbong Marcos pwedeng mapagkatiwalaan. Unang-una niyang tinuklaw, VP Sara, balikan ko na naman to, VP Sara, sa kanilang unit team. Di ba? Sunod, hindi. Unang tinuklaw nito itong si Executive Secretary Vic Rodriguez. Umalis yun kasi hindi sila nagkasundo. Sunod si VP Sara. Sunod, Torre. O di ba? Si Torre tinanggal din. Ano na ngayon nito Torre? Floating siya ngayon. 4-star general pero floating. Walang silbi sa PNP. Nagpapasweldo tayo sa kanya. Tapos, ito na, si Pangandaman at saka itong si E.S. Bersamin. Ito si E.S. Bersamin talaga ang naawa ako nito sa kanya kasi matanda na may edad na O para daw siya nabunutan ng tinik nito sa pagkatanggal sa kanya. Paniwala ka ba? Ito kapag imbestigahan to, ba't ayaw magpa-imbestiga sa Senado? Gusto niya, kasuhan siya diretso. Nakikita ko rito, masama ang loob niya dito kay Ping Lacson at saka dito kay Bongbong Marcos. Kahit pa sabihin natin dito na okay lang daw siya. Hindi. Mantakin mo ba naman yan? Ikaw rin yung kinuha ni Bongbong Marcos na Executive Secretary, pamalit no ni Attorney Vic Rodriguez. So, pinalit ito si Recto ngayon. Abangan natin kung ano mangyari talaga nito. Kasi si Pangandaman kapag nagsalita to, iba rin to. Ibang balita na naman to. At ito yung pamangkin sa apo. Tama ba? Pamangkin sa apo ni Bersamin. Itong Adrian Bersamin. Ito yung binubulsak talaga ngayon ni Ping Lacson at saka itong si Ulaybar. Sila to ngayon ang tinitira ng husto ni Ping Lacson. So masama ang loob ni ni Bersamin dito sa kay Ping Lacson. Kasi ayaw niya magpa-imbestiga sa Senado. Kasuhan niyo na ako. Harapin ko tong kaso na to sa korte. Pero magpa-imbestiga ako diyan sa Senado. Yun ang niya Di na, diretso na ako sa diretso na niyo na ako kasuhan. Yun ang niya So, di ba, ko na ito na hindi ka naman pwede na magagawa ka ng initial na pipirmahan sa Pangulo kung hindi mo rin nabusisi yan. At alam mo, ang presidente mo hindi yan abogado at ikaw abogado, dati kang Chief Justice sa Supreme Court. Alam mo kung paano mo pa ikutin itong nangyayari na mga insertion. Ang pag-usapan ngayon, ang binabala kasi ngayon natin ay itong flood control. Pero ang ugat nito, insertion Insertion ito, hindi itong flood control. Dito lang tayo sa mga flood control ngayon, pero ang punot dulungan nito, pinakaugat nito, yung insertion na budget itong 2025. Kasi napakalaki ang
in-insert. O sabi ni Lacson, totoo ang sinabi ni Saldico. Kaya lang hindi daw involved itong si Bongbong Marcos dito sa pag-insert ng 100 billion. Totoo, sabi ni O di nagsinungaling si Saldico. Entonces, ngayon lang, ang dinidiin nito ni Ping Lacson, iiwas niya si Bersamin at saka itong matandang Bersamin at saka itong si Pangandaman. Ang dinidiin niya ngayon, itong DepEd Undersecretary, itong si Ulaybar at saka itong si Adrian Bersamin. At sabi pa ni Bersamin, ang bait daw to, ang kanyang pamangkin sa Apo. Ay ang daming ganyan ang bait tingnan, pero yun pala, sa loob ang kulo, sa loob ang hindi ang gandang gawain. Yan si Bongbong Marcos nga, ang dami nagsabi mo bait yan. Pero anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Windang-windang, no? Sa kabaitan, pangit din pala pag sobrang bait. Pag sobrang kang bait, naaabuso ka. Nangyari kay Bongbong Marcos ngayon, kung hindi man siya talaga dito nagkawat dito mga pera ngayon na bilyon-bilyon, edi anong silbi yung presidente dyan? Hindi pwede yung mabait ka. O, dapat balanse. Mabait ka, mayroon ka rin pagkasalbahe, mayroon ka rin pagka-stricto, mayroon ka rin sa mga paburingag, yung parang patigas ng ulo mo. Pero yung pagkatigas ng ulo ngayon dahil yan sa ibang klase nagpapatigas dyan. Bato. Kahit papukpukin ng ulo niyan, hindi yan tatabla ng sakit kasi manhid na ho yan . Ngayon, saan tayo dadalhin ngayon sa investigasyon na to? Na ito si Bersamin, nag-umpisa na. Umpisa na si Bersamin ngayon dito sa issue na kanyang hinaharap. Abangan ko nga ito si Ang inabangan ko dito si Pangandaman. Wala pa hindi pa na-shock pa siguro sa nangyari sa kanya. Pucha, tanggal ako Kasi imposible naman din Department of Budget ka. Tapos yung NEP, yung National Expenditure Program na nanggaling doon, wala kayang sinabi ang presidente, ito yung budget natin ngayon. Pasa mo yan. Ito yun. Pasa mo yan sa Kongreso. Tapos pag bycam na, insert na ako dyan Mag-insert ako, hindi ko kasama yan Hindi ko na isama yung ko dyan na gusto kong sa akin. Alam niya yan Pangandaman. Hindi ka naman din pwede, kagaya ng sa bahay ka. Ang gagastos ng pera, budget Siyempre yung nanay madalas dyan O ito ko to, iintriga ko tong pera na to. Ito. Hindi alam mo, bakit na excess? O saan to? May kukunin pa dito, may sisingilin pa. May mga koleksyon pa pala. Magtaka ka na. So ito si Bersamin at saka si Pangandaman, magkasabwat. Huwag na ipasa dito kay Adrian Bersamin at saka dito dito kay Ulaybar sa DepEd. Si DepEd naman parang nangungumisyon din O damay ngayon itong si Angara, kanyang boss. Kaya ayaw din mag-resign niya. Kasi haka-haka lang naman daw yun Ganun naman talaga umpisa Ayaw mag-resign. Haka-haka. Pero tingnan mo nangyari ngayon kay Bersamin. Ayaw mag-resign? O sige, tanggalin kita. O kung na-involve ka na dyan, puro delikadesa, sabi ni Claire Castro, na pautrong sinungaling, umalis ka na. Huwag ka nang pagpiyastahan ka sa mga media. Ngayon nangyari kay Bersamin, pinagpiyastahan sa media. Pa-interview, nako, ito na. Hindi pa siya ngayon dinidiin si Bongbong Marcos. Payag ba to na ikaw imbestigahan itong si Bongbong Marcos? Hindi. Payag ba yan? Damay-damay na. Sige. Ganun kagulo. Napansin nyo ba ang kaguluhan ngayon? Na sila na mismo ang sila na mismo ang nandiyan dyan. Di ka na makakita ng kalaban nila sa politika. Sila na mismo. Napansin nyo ba? Napansin ko O sila na lang Kanya-kanyang tukaan Yung mga kanya-kanya na sila ditong turo-turo na. Di pa to tapos. Baka bukas sorpresa na naman tayo. Uy, mayroon na naman iba. Ang galing talaga ng Pilipinas ngayon. Kawawa ang Pilipinas. Matindi na talaga.